Yun, good day mga parts. At ito nga no. Teka lang. Lumutan kong topin yung footpeg passenger. At yun, sa wakas, at nabuo na natin, o nabuo ko na pala si Mighty, ating NMAX B1. Actually, 1 linggo ko na mahigit siyang ginagamit. Wala pa naman ako wala naman nakitang masyadong problema. Except dun sa sa tawag, air filter ko, sobrang dumi na. Yung unang gamit ko, parang hirap siyang tumakbo. So yun, nagpalit lang ko ng air filter kasi madumi na siya mga parts yun. Ngayon back to normal na yun. Tapos kung sino man nakanood ng aking mga video, yun, na-mention ko doon kung ano yung mga pinalitan ko dito kay Mighty. Yan, nagpalit ako ng timing chain, yan, timing guide, valve seal, piston ring, base gasket, head gasket. Yun yung mga pinalitan ko doon. So yun, at masasabi ko ngayon 100% wala na yung paminsan-minsan na nararamdaman ko o naririnig ko pala na tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Ang duda ko doon mga parts, yung tik-tik-tik-tik na yun sa sa chain, timing chain. Yan, pinagkumpara ko kasi yung bago tapos yung lumang timing chain mga parts, mas mahaba ng mga 2mm. Tama ba? Yung basta 2mm, 2 or 3, ganun. Hindi ko na rin nagawa ng video yun. Pero yun, isa yun sa dahilan siguro. Kasi sa tagal ng gamit ng motor din, 66k odo tinakbo. Di na rin yun bata. Sapat na yun para ma-worn out yung ibang parts ng ating motor. Ganun talaga. So ayan mga parts, yun mga pinalitan ko. Yan. At masaya ako kasi nawala na yung tik 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 tik. At wala akong masyado naging problema. Yan. Hindi ko naman masabing 100% na maganda yung ginawa ko. Masabi kong masaya ako na naayos ko. Naayos. At may bagong NMAX Turbo na pala dito. Wala lang, matalakay lang mga parts NMAX Turbo. May nakita pala ako niyan sa Facebook yata yun, naka-dyno. Hindi ko alam kung legit yun. Parang 117 lang yung pinaka top speed niya. Samantalang to dati nung bago-bago to, nung nakuha ko to si Mighty, at least nakaka 118 ako. All stock yun mga parts, walang galaw pang gilid. Ano kaya magiging issue mga parts? Ang inaabangan ko dyan mga parts, pag may mga bago talagang motor, yung mga issue yung bagong labas nga dati, yung NMAX version 2. Sabi ko sa sarili ko, meron talagang issue yan kasi ultimate version 1 nga, di ba nagkakaroon ng issue. So, hindi nga ako nagkakamali, may issue nga yung version 2. So sa version 3 na NMAX ngayon na turbo, sa tingin nyo may issue kaya yun? Meron yan sigurado. At may nakakita ko sa ibang bansa na parang may issue din. Siyempre parang normal na issue yung sa may pulley side yan. Parang dalawang
oil seal yung nandun, nakita mo pinalitan. Wala, iba sa ibang bansa. Yan, hayaan natin yung ibang malulupit o yung sino man nakakuha na ng NMAX Turbo, no, after siguro mga ilang buwan meron lalabas yan. Sabihin natin mga 5 months yan, may lalabas na yan, mga issue yan. May nais pala ako dito mga parts, yung sa ano tawag dun, sa suspension ito, yung pinaka bushing niya o yung collar niya. Pinalitan ko nung sa stock ko kasi maalog yung ano, kahit na mayroong additional na parang collar na ilalagay, yung suspension niya sa likod, yung sa bandang taas. Bakit ganun, no? Bakit naging maalog yun? Kaya panigurado, lagyan ko na lang na ano, binalik ko yung stock na yun ang ginamit ko pala. Kaya sunod nakakalikutin ko dito kay Mighty. Yung panggilid ko, hindi ko na-address yung ingay sa ano. sa may ano, sa may pulley. Hindi ko na-address Hindi naman na akong galawin. Pero ano lang yan, mga slider piece lang yan. Alam niyo naman ang slider piece pag umiinit lumuluwang na. Nakakapagod din, no? Nakakapagod din gawa-gawa ng ganun. Bagay, hindi tayo sanay hindi tayo professional. Nagdi-destroy it yourself lang tayo ng gawa. Destroy it yourself. Pero nagawa, no? Naayos. Ayan, si Mighty. Woo! Parang pakiramdam ko medyo bago-bago siya. Bago-bago yung takbuhan niya. Wala naman ginalaw sa panggilid, same pa rin. Isa lang napansin ko mga parts, no, yung time na naklas ko na yung head. Kung sakaling magkaroon pala tayo ng problema pagdating sa connecting rod or sa pinaka crankshaft, ay kayang-kaya natin baklasin na tayo lang. Siyempre kailangan natin ng tulong ng mga tools na dapat. Tulad ng jack, hydraulic jack, para mabaklas natin ng buo. At mahirap gawin yun nang walang ganun. Hindi mo ihiwala yung makina, hindi mo ihiwala yung ano, yung chassis sa makina. Kailangan nakahiwalay talaga para nakita mo talaga yung gagawin mo At di na tayo bumabata. Ang hirap ng magyuko-yuko, lalo pag hindi mo nga tinanggal yung ano, hiwala yung makina sa chassis. Masarap sa pakiramdam pag ginagawa tayong ano, ganung mga bagay. Tayo lang. Ayun, kung kayo magpapagawa sa mga mekaniko, piliin nyo lang siguro yung talagang marunong mga parts, no? Yung hindi pagpapracticean yung motor nyo katulad ko, kasi ako pinagpapracticean ko lang yung motor ko Pero siyempre may rason naman lahat ng bahat at kung ginawa kayo, kasi kailangan na, hindi na rin biro yung tinakbo nito. At siguro sunod na bukas ko nito, ano, mga 90 or 100 yung takbo. Saka ako magdi-decide kung papalitan yung block, yan, o kung bibiyakin ko siya ng todo. Hanggat wala naman kasing problema yung connecting rod o hindi pa maaalog, side bearing, pwede pa natin gamitin diba? Pwede ka siguro mag-overhauling, talagang lilinisan mo lang talaga yung
crankshell. May mga tools din pala ako binili, no? Bumili rin ako ng ano, torque wrench na maliit, yung hanggang 25 Newton meter. Hindi ko na nga lang din napakita kasi yung malaking torque wrench na gamit ko, para sa akin masyadong matigas yun, masyadong mataas yung torque, hanggang 28 Newton meter yung pinakamababa. At least siguro pag sa mga stud bolt, tama ba? Stud bolt sa stud nut, yan, dapat mga ano, at least 24 to 25 Newton meter lang higpit mo doon, pwede na yun. Kasi stock lang naman eh, hindi ka naman kargado eh. So ayun lang mga parts, hindi ko na papabahin itong video to. Simple yan lang naman, kamustahan. At naabangan ko yung ano, yung issue ng NMAX Turbo. Sa mga nakakabili ng NMAX Turbo dyan, kumusta naman? Kumusta na? So yun na birthday mga parts, simple yan lang. Salamat.